Ang ating pag-aaral, ang responsibilidad ng isang Kristiyano sa kapwa Kristiyano. Bilang mga mananampalataya, kayo po na mga pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, na dahil meron na tayong mabuting relasyon sa Diyos, ay nararapat po na meron din tayong mabuting relasyon sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Sa pag-aaral natin ngayon ng mga piling talata mula sa Biblia, nawa makatulong po ito na mabago yung puso natin at magkaroon talaga tayo ng tapat at intentional na mabuting pakikitungo sa ating mga kapatid sa pananampalataya. At nawa makita din sa atin makita natin yung kahalagahan ng pagiging aktibong bahagi ng church. Sa pag-aaral natin ito, makita din natin na lumalim pa yung ating commitment na gagawin natin yung ating makakaya para sa kapakanan ng iba, lalo na po sa aspeto at paglagong espiritual ng ating mga kapatid sa Panginoon. So bilang mga nakarinig at tumanggap ng Ebanghelyo at ng salita ng Diyos, paano ba tayo mamuhay? Paano ba tayo makitungo sa kapwa natin, nakarinig din at tumanggap din ng Ebanghelyo at salita ng Diyos? Ang mga pangunahing talata na ating tatalakayin ay mula po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia sa chapter 6 mula sa verse 1 hanggang 10. Ang mga version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English, New King James Version ang ating gagamitin. Sa teksto at pag-aaral natin ngayon, bigyang din natin yung kaisipan na ang bawat isang Kristiyano ay merong responsibilidad na dapat gawin para sa ikabubuti ng kapwa Kristiyano. Ang keyword natin sa ating pag-aaral ngayon, may responsibilidad. Sino-sino yung may responsibilidad? Ang mga mananampalataya. Kanino may responsibilidad? Sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa panimula ng sulat ni Pablo sa chapter 6, sa verse 1, ganito ang kanyang sinasabi. Mga kapatid, brethren. So, may responsibilidad ang Kristiyano sa kapwa Kristiyano. May responsibility tayo sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Sino-sino ang mga kapatid na tinutukoy dito ni Pablo? Ang una niyang binanggit, sabi dito, mga natagpuan sa anumang pagsuway. Meron tayong responsibility sa ating mga kapatid na gumagawa ng kasalanan, mga nahuhulog sa pagkakasala. Yan yung natagpuan sa anumang pagsuway. Meron tayong responsibilidad na dapat gawin at gawin natin yung makakaya at magagawa natin para sa ikabubuti ng ating mga kapatid, para sa mga natagpuan sa anumang pagsuway. Sabi po ni Apostol Pablo sa ating main verse, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway. Ang inaasahan po na pamumuhay dapat ng isang Kristiyano nasa pagsunod, hindi nasa pagsuway. Pero sa buhay natin ito, lahat sa atin nagkakasala pa rin. Na nasusumpungan pa rin sa pagsuway. Pero kung merong namumuhay at gumagawa ng seryosong kasalanan, ito yung mga sadyang gumagawa ng pagkakasala, ipinapamuhay yung kasalanan, tapos hindi na pinagsisisihan, ito yung mga kapatid na sa halip bunga ng espiritu ang nakikita sa kilos nila, sa pamumuhay nila, ay gawa ng laman yung nakikita sa paraan ng pamumuhay nila. Na dapat bilang mananampalataya, patay na yung masasamang pagnanasa at patay na yung makasariling pagkatao. Pero nangingibabaw pa din yung hilig ng laman. Nangingibabaw pa din yung gawa ng laman tulad ng sexual immorality o kaya yung idolatry, or nangingibabaw pa din yung hindi mabitawan yung maling relasyon tulad ng pakikiapid or kumakapit sa masasamang bisyo
nakikitaan ng pagmamataas o kaya pagkamakasarili, ng kalaswaan at pagkapuot at iba-iba pang gawa ng laman. Yung mababasa din natin sa Galatians chapter 5. Kung meron tayong kapatid na natagpuan, na namumuhay sa pagsuway sa Diyos, meron tayong responsibility sa kapatid na yon. Meron tayong dapat na gawin. Ano po yung dapat gawin? Sabi dito ni Apostol Pablo, ay dapat panunumbalikin siya. No, panumbalikin o restore o ituwid. Ibig sabihin, kung meron tayong kapatid na natagpuan sa anumang pagsuway, tutulungan nating manumbalik. May gagawin tayo, may pagdidisiplina, hindi para ipahiya lang. Bagamat nakakahiya yung pagdidisiplina, no? Lalo na kung ang sitwasyon ay kailangan talagang ipahayag sa kapatiran o pag-usapan sa konseho or talakayin yung kasalanan ng isa. Lalo na kung hindi nagsisisi ang nagkakasala. Merong tayong dapat gawin. Panunumbalikin siya. Merong pagdidisiplina. Pero hindi para nga ipahiya at hindi rin para parusahan o kaya saktan lang. Bagamat, syempre masakit din talaga yung consequence ng kasalanan. Yung pagdidisiplina po at hakbang na gagawin para sa kapatid na natagpuan sa anumang pagsuway, ang pinakalayunin talaga niyan, hindi para ipahiya, hindi para saktan, hindi para parusahan, kundi ang pinakalayunin po ay panumbalikin siya, restore. Panumbalikin sa mabuting relasyon sa Diyos at panumbalikin sa mga taong maaaring nagagawan niya ng kasalanan. Kumbaga, may pagtutulungan para mapanumbalik ang nagkakasala. Sino dapat yung gumagawa nun? Kung merong natagpuang kapatid na nasa pagsuway, ang payo ni Pablo may dapat gawin. Panumbalikin daw po. Sino yung dapat gumawa? Kung may kinakailangang gawin, sino ang gagawa nun ng pagpapanumbalik? Sabi po dito, kayong mga espiritual. Akala ng marami or iniisip ng ilan, trabaho itong pagpapanumbalik sa mga nasa pagkakasala ay gawain lamang ng mga elders, gawain ng mga church leaders. Totoo na merong mangunguna or namumuno sa atin para sa kaayusan. Pero yung sinasabihan dito ni Pablo, pansinin po ninyo, para magpanumbalik sa mga nasa pagkakasala ay sabi dito, kayo mga espiritual. You who are spiritual. Sa Revised Tagalog Popular Version, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Ibig sabihin niyan, lahat pala tayo. Bawat miyembro ng church, inaasahan na tutulong sa pagdidisiplina, tutulong sa pagtutuwid sa abot ng ating makakaya. Sa bukas na komunikasyon at pagtutulungan ng mga church members at church leaders, meron tayong responsibilidad na ipanalangin, na kausapin, na ipaalala ang ebanghelyo at akayin sa pagsisisi at tulungang mapanumbalik sa Panginoon ang sinumang gumagawa o natatagpuan sa anumang pagsuway at namumuhay sa pagkakasala. O paano dapat gawin? Kung meron pala tayong dapat gawin na panumbalikin at tayo pala ay inaasahang tutulong sa pagtutuwid o pagpapanumbalik na yun, paano dapat natin gawin? Dalawa ang sagot dyan ni Apostol Pablo kung paano. Una, sa espiritu ng kaamuan. Basahin natin sa Revised Tagalog Popular Version itong in a spirit of gentleness. Sabi po dito, gawin ninyo iyon ng mahinahon. Ang pagtutuwid sa nagkakasala, gawin ng may kahinahunan. Ang sinumang pinapatnubayan ng Espiritu, ayon sa version na ito, ang sinumang pinapatnubayan ng Espiritu, sasawayin, itutuwid ang nagkakasala, hindi sa pamamagitan ng yung hindi makatarungang pagmamalupit,
Yung hindi makatarungang pagpapahiya, hindi po ganon. O kaya yung hindi makatarungang pagsasalita ng masama sa nagkakasala, hindi po ganon. Kundi, gagawin nating ng may kahinahunan. Merong kaamuan. Ang ikalawa, at mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. Baka ikaw ay matukso rin. May pag-iingat at may pagbabantay sa sarili. Yan yung ikalawang paraan kung paano dapat gawin ang pagpapanumbalik. Hindi lang po dapat tayo lagi nakatingin sa taong nagkasala. Dapat tinitingnan din natin yung ating mga sarili. Nag-iingat din tayo. Baka tayo naman yung nahulog pala sa pagkakasala. Baka tayo yung nahulog sa panlalamig sa pananampalataya. So, magbantay tayo sa ating mga sarili. Baka nagiging makasarili na tayo. Hindi puro ang focus ang tingin natin sa taong nagkakasala. Kasi pag hindi tayo naging maingat sa ating sarili, baka hindi natin napapansin, tayo na pala yung mapagmataas. Baka nagiging righteous na tayo sa ating mga sarili. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, unang Korinto chapter 10, verse 12, kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. So mag-ingat ang bawat isa. Lalong-lalo na po yung mga namiminuno, no? Mga elders, mag-ingat. Mga church leaders, ministry leaders, mag-ingat. Sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, unang Timoteo chapter 4, verse 16, ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay maililigtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. So, paalala po ito mga elders, no? Mga ministry at church leaders. Ingatan ang sarili. Take heed. Ito din ang sinasabi sa Gawa chapter 20 verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Lahat tayo, ang bawat isa sa atin, nagkakasala pa rin. Kaya kailangan nating tulungan ang isa't isa para hindi magpatuloy sa kasalanan. Kung ikaw po ay nagkakasala, kailangan mo ng tulong, kapatid. At kung ikaw naman po ay may alam na namumuhay sa pagkakasala, hindi mo dapat baliwalain yan. Kung may nakikita ka, may nalalaman ka na nagkakasala, hindi ka dapat deadma lang. Kasi may pananagutan tayo sa ating mga kapatid sa Panginoon. Meron tayong responsibility sa isa't isa. Sinasabi ni Pablo sa atin dito, magtuwid tayo ng mahinahon at ingatan ang sarili. Ang ikalawang punto sa ating aralin, sino pang kapatid sa Panginoon ang meron tayong responsibilidad? No? Bukod sa mga natagpuan sa pagsuway, ito pa yung isa. Meron tayong responsibility sa kanila. Mga kapatid sa Panginoon na may mga dinadalang kabigatan o burden sa buhay. Mga may pasanin. Basahin natin tong Galatians chapter 6 verse 2. Dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa. Ang daming pasanin sa buhay na ito, no? Pero yung bibigyang focus natin dito, yung burden na nabanggit sa verse 1. Ano yung burden na yon? Kasalanan. Ang kasalanan po, kabigatan yan eh. Akala ng iba, kapag gumagawa ng kasalanan, malulutas yung problema. Merong mga nag-iisip ng gano'n. Halimbawa, nasaktan tayo. Ang solusyon natin, galit o kaya puot. Kaya gaganti tayo. Akala, malulutas yung problema kapag gumawa tayo ng kasalanan. O kaya, nalulungkot tayo. Hahanapin natin, or yung solusyon natin, hahanapin natin sa maling relasyon. Akala natin, yun yung makakapag-satisfy. O kaya makakapagpawi ng lungkot natin. O kaya magbibigay kagalakan sa atin. Or, kung hirap tayo sa mga material na bagay sa mundong ito at gusto nating makaalis sa paghihirap na yon, ang solusyon natin, manglalamang tayo. Nakakala natin yun yung paggawa ng kasalanan at mali, solusyon. Mandadaya tayo, magnanakaw tayo para makaalis tayo sa kahirapan. Mga kapatid, sin is always a burden. Ang kasalanan po, pasanin yan. Ikaw man yung nagkasala o ikaw man yung ginagawan o nagawa ng kasalanan, parehong may burden. So, ano yung dapat gawin? Magtulungan tayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa Revised Tagalog Popular Version ng talatang ito, itong Galatians chapter 6 verse 2, ganito yung pagkakasalin.
magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Kahit pala meron din tayong sariling pasanin, iisipin pa din po natin yung mga kapatid natin sa Panginoon na may mga pasanin din. Sa kabuuan, makakabuti kasi yun sa atin. Kung tutulong tayo sa iba, ibig sabihin, tiyak na may tutulong sa atin. Kapag nagtutulungan ang mga magkakapatid, mas gumagaan po yung pasanin. So, bakit dapat itong gawin? Itong sinasabi dito ni Pablo na magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Bakit dapat gawin? Merong dalawang dahilan na sinabi si Apostol Pablo. Una, at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Gagawin yung pagtutulungan para matupad ang kautusan ni Kristo. Sa pagtulong sa kapatid na dalhin yung pasanin, nakikita sa atin yung pagsunod sa utos ni Jesus na ibigin at pagmalasakitan ang kapatid sa pananampalataya. So, yan yung una. No? Ikalawa, ayon kay Pablo sa verse 3, sapagkat kung inaakala ng sino man na siya ay may kabuluhan, gayong wala naman siyang kabuluhan, ay dinadaya niya ang kanyang sarili. Kung hindi tayo tumutulong sa pasanin ng iba, kasi sabi ni Apostle Paul sa verse 2, dalhin ninyo ang pasanin ng iba. Kung hindi tayo tumutulong sa pasanin ng iba, maaaring iniisip natin na mas may kabuluhan ako or mas may kabuluhan tayo o mas nakakahigit tayo kaysa sa iba. Minsan mabilis tayong madaya eh. Kaya mag-ingat tayo. Akala natin mas importante tayo kumpara sa iba. Na kapag puro sariling alalahanin ang pinapansin natin, puro sarili lang natin, para bang sinasabi natin, yung sarili kasi natin mas kailangang pagtuunan ng pansin kumpara sa iba. Pag-isipan po natin ito, no? Baka pagmamalaki na o kaya baka pagmamataas na yung dahilan kaya hindi tayo aktibo sa church. Pag-isipan pa natin mga kapatid. Baka kaya hindi tayo parte ng anumang ministry na hindi tayo nagbibigay, na hindi tayo nag-share ng anumang makakaya natin kasi iniisip natin, mas mahalaga pa yung sarili natin kaysa sa iba. May mga ilan ang katwiran nila kaya hindi sila active sa church kasi hindi ako makikinig dyan kasi mas magaling ako dyan. Mas mataas yung background ko dyan. Mas marami yung achievements ko dyan. Bakit ako makikinig dyan? Kung hindi natin isinasaalang-alang ang pasanin ng iba, lalo na po sa spiritual na aspeto, baka iniisip kasi nating mas makabuluhan tayo. Baka inaakala natin na mas mahalaga yung sarili natin kaysa sa iba. Mas mataas tayo kaysa sa iba. Ang pagtulong sa iba, ang pagpasa ng burden ng kapatid sa pananampalataya, pagsunod po yan sa utos ng Panginoon at pagtuturo din yan sa atin na maging mapagpakumbaba. Ang ikatlong punto, para sa ikabubuti ng sarili. Sinasabi ni Apostol Pablo sa bahagi ng sulat niyang ito sa babasahin natin mga talata dito sa mga taga-Galacia na yung pagtutuwid at yung pagpasan at kapakumbabaan, gawin din po daw yon sa ating sarili. Kasi tayo din mismo nagkakasala eh. Tayo din mismo nabibigatan. Yung pagsasaalang-alang sa iba, hindi ibig sabihin na hindi na natin iisipin yung ating sarili. So ano yung dapat natin gawin? Sa bahaging ito ng sulat ni Pablo, meron siyang 3 bagay na sinabi. Una, subukin o kaya suriin yung sariling gawa. Galatians chapter 6 sa verse 4. Ngunit subukin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. Subukin. No, let each one examine his own work. Baka kakapunan natin sa kasalanan ng iba, baka kakatingin natin sa kamalian ng iba, or baka kakatuwid natin at kakapayo natin sa iba, nakakalimutan naman natin na meron din tayong sariling laban sa kasalanan. Subukin po ang sarili nating gawa. Ang ikalawa, at kung magkagayon, ang kanyang dahilan upang magmalaki ay sa kanyang sarili lamang at hindi sa kanyang kapwa. I-assess natin yung ating sarili. Hinihimok tayo dito ni Pablo na suriin natin yung ating mga sarili, hindi para ikumpara sa iba,
na subukin natin yung ating sarili, sariling gawa, hindi para ikumpara sa iba, kundi para malaman natin kung yung atin bang mga ginagawa ay kalugod-lugod sa Diyos. Hindi ibig sabihin na kapag nasuri natin yung ating sarili tapos nakita natin na mas maayos yung buhay natin kaysa sa iba, ipagmamalaki na natin. Lalo na yun, yung spiritual nating paglago, nakita natin mas mature tayo, mas maunlad yung ating spiritual na kalagayan. Hindi po ganon. Ang punto dito, iwasan yung comparison. Ang susuriin natin yung ating sariling gawa. Iiwasan natin i-compare sa iba. Kasi para bang, halimbawa, nagkasala nga ako. Pero nung suriin ko yung aking sariling kasalanan, mas grabe pala yung kasalanan mo kaysa sa akin. Hindi po ganon yung punto dito. Kaya sabi ni Pablo, pag binasa natin ito sa Revised Tagalog Popular Version, magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa, huwag nang ihambing pa yon sa gawa ng iba. Yan po yung ikalawang punto. At yung sa ikatlo, sa kasunod na verse 5, sapagkat ang bawat tao ay dapat magdala ng kanyang sariling pasan. Para pa din po ito sa ikabubuti ng ating sarili. So, tatlong punto yung binabanggit ni Pablo sa atin dito. Itong ikatlo, dalhin yung sariling pasanin. Hindi ito salungat sa sinasabi niya na doon sa verse 2 na magtulungan tayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Kundi ito naman po, pagbibigay din lang ni Pablo na sa dulo, tayo pa din yung responsable para sa sarili nating buhay. Oo nga, tinuturuan tayo na may pananagutan tayo sa isa't isa. Pero hindi natin pwedeng sisihin ang iba na kung ano yung magiging kahihinatnan sa buhay natin, ituturo natin sa iba. Kung sa kabila ng pagsasaalang-alang mo sa iba, kung sa kabila ng pagpasan mo sa kanilang mga pasanin, kung sa kabila ng pagmamalasakit mo sa iba, pero sila nagkulang sa iyo. Halimbawa, nagkulang yung elders, may nakagawa ng kasalanan sa iyo. Kung paano ka ngayon tutugon sa anumang sitwasyon mo, pananagutan mo na yon. Hindi pwedeng ipasa natin sa iba yung sisi kung ano man yung magiging kahinatnan ng buhay natin sa pagtugon natin sa sitwasyon. Kapag ba nagkasala sila, kasalanan din ba yung ire-response natin? Kapag nagkulang sila sa atin, magkukulang din tayo at magkakasala din ba tayo? O ang tugon natin ay patuloy tayong magtitiwala sa proseso ng Diyos. No? Sa halip na kasalanan yung response natin, patuloy tayong magtiwala sa proseso ng Diyos para sa tunay na ikabubuti natin. Gaano man kabigat o kaya gaano man kasama yung nararanasan o pinagdadaanan natin. Gawin natin itong tatlong bagay na sinasabi sa atin ni Pablo. Subukin yung sariling gawa. Huwag ikumpara sa iba. At magdala ng sariling pasan. Lahat ng ito, iyang tatlo na yan, para sa ikabubuti ng sarili natin. Ngayon, sumunod na tinalakay ni Pablo, yung relasyon ng mga kapatid patungo sa kanilang mga tagapagturo. Yung kasunod, number 4, para sa mga nagtuturo. Responsibilidad ng isang Kristiyano sa kapwa Kristiyano. Tulungan po niyo ako sa pag-unawa sa baging ito ng sulat ni Pablo kasi medyo, mga kapatid, medyo or bias ito personally sa akin at sa buong konseho ng ministro tagapagturo sa loob ng ating kalipunan. Yung mga tagapagturo po, merong responsibilidad na ipagpatuloy yung tamang katuruan at merong responsibilidad na putulin yung mga maling katuruan. Mula sa verse 6 hanggang 8 ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia sa chapter 6, sagutin natin yung dalawang tanong na ito. Una, ano yung dapat nating gawin para sa mga nagtuturo? Verse 6, Galatians chapter 6, ang tinuturuan ng salita ay dapat magbahagi
sa nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. Bilang kapatid sa pananampalataya at bahagi ng kalipunang ito, yung puntong inaaral natin sa talatang ito, ibigay ang kinakailangang suporta para sa mga tagapagturo, para sa mga nagtuturo. Ang tinuturuan ng salita, meaning po kayo na mga tagapakinig, dapat, ayon sa talatang ito, magbahagi sa nagtuturo. Definitely, pabor to sa mga nagtuturong tulad ko, kaya humingi ako sa inyo ng tulong sa pag-unawa nito. Parang self-serving, pero hindi naman po. Kailangan ko tong ituro sa inyo kasi bahagi ito ng responsibilidad ko bilang tagapagturo na ito ay nasa Biblia din naman. Siguro ang nais makita sa atin dito or nais na ipakita na dapat nating makita ay inaalala din pala ng salita ng Diyos ang kalagayan ng mga nagtuturo. Kasi ang sinasabi dito ni Pablo, primarily po tungkol sa suportang material o kaya suportang financial. Tulad ng sinasabi niya sa unang Korinto chapter 9, dito sa verse 4. Pagbalay-balayan natin mga talatang ito, wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Ito yung sila Pablo, yung mga tagapagturo. At sa verse 11, naghasi kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo? At sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, ganito yung kanyang sinasabi or sinabi sa unang Timoteo chapter 5, verse 17. Ang mga pinunong mahusay mamahala ay karapat dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Muli po, bahagi ng responsibilidad ng mga tagapagturo na ituro sa atin itong mga sinasabi dito ni Pablo. Ipinapaalala na may tungkulin din ang bawat isa. Yung mga tinuturuan, may tungkulin din pala para sa mga nagtuturo, para sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ito po ay personal na exhortation ko na lamang sa mga tulong ng mga kapatid na ipinapaabot sa akin, sa mga suporta na ipinapaabot sa akin. Nakakapaglaan po ako ng oras para sa ministeryong ito. At nagpapasalamat ako sa Diyos at sa inyo mga kapatid. Pero aside po sa financial support, mahalaga rin na isinasama ninyo kami palagi sa inyong mga pananalangin. Mahalaga din na matulungan din ninyo kami sa aming mga pasanin. At kung meron po kayong mga puna sa aming mga preaching, sa mga pangunguna, pamiminuno sa mga lokal, maaari po ninyo itong sabihin sa amin. Tumatanggap kami ng mga feedbacks, mga pagpuna, mga kritisismo, lalo na constructive criticism. Naunawaan po namin na para yan sa ikabubuti namin, yung mga yan. So, aside sa mga material at financial support, mahalaga rin po na, isama nyo kami sa inyong mga prayers, then yung mga pagpuna, yung mga constructive criticism, kailangan din po namin yan para sa ikabubuti din namin yan. Yan po yung mga dapat gawin ng mga kapatid, ng mga tinuturuan ng mga tagapagturo. Ngayon, ang ikalawang tanong, bakit dapat gawin? Bakit ninyo gagawin yung tinalakay dito ni Pablo sa verse 6 na pagtulong o pagsuporta sa mga nagtuturo? Ang sagot po, dahil para pa din po ito sa ikabubuti ng ating mga sarili. Sinasabi dito sa kasunod na talata sa ating main text, sa verse 7 at 8, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaring lukohin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin, sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman, mag-aani ng kasiraan. Subalit,
ang naghahasig sa espiritu mula sa espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kung ano yung inihasik, siya ring aanihin. Pero nais kong bigyang pansin natin dito yung pagkakamali ng mga gumagamit ng talatang ito para isulong yung prosperity gospel. Itong tungkol sa batas ng sowing and reaping, ginagamit ng mga prosperity teachers. Sabi kasi ng ilang mga nagpapakilalang mga preachers, kapag daw nagbigay ka ng financial support sa mga pastor, lalo kang pagpapalain. Na kapag nagbigay ka ng pera, siksik yung babalik sa'yo. Na kapag nagbigay ka ng material things, bahay, kotse, o anumang sasakyan, liglig daw at umaapaw yung babalik sa'yo. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Walang ganyang pangako ang Diyos at walang ganyang katuruan ang Biblia. Pwede kang pagpalain ng siksik at umaapaw na pagpapala mula sa Diyos kung luluubin nyo ng Diyos. Pero hindi yung formulang ito, yung law of sowing and reaping. Hindi po yung formulang yan. Ang formula para sa iyong financial success, na kapag nagbibigay ka sa pastor o kaya nagbibigay ka sa church, babalik sa iyo na para bang investment. Hindi po ganyan yon, mga kapatid. Ang point po, kapag gagawin mo yung pagsuporta sa mga nagtuturo, ibig sabihin na susuportahan mo yung pangangailangan ng tagapagturo na natutulungan sa halimbawa financial na pangangailangan ng nagtuturo. Lalo na kung may pamilya na, may anak, may asawa, na sa tulong na natatanggap mula sa iyo, nakakapaglaan siya ng oras para sa pag-aaral at paghahanda at pangangasiwa. Kapag ganyan po, sino yung manginginabang? Ang kapatiran pa din. Tingnan natin yung nakasulat sa Hebreo chapter 13, dito sa verse 17. Sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo, sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Hayaang gampanan nila ito na may kagalakan at hindi nang may hapis, sapagkat kung ganito'y hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa inyo. Sabi dito, let them, yung mga namiminuno, mga namumuno, yung mga babantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa, let them do with joy and not with grief. Yung pangangaral ng salita ng Diyos, hayaang gampanan nila ito ng may kagalakan. Dahil kung hindi, katulad ng sinasabi dito, kung may hapis, hindi daw ito magiging kapaki-pakinabang sa inyo. So, sinasabi ko ito hindi lang para sa kapakanan ko, no, at kapakanan ng mga tagapagturo. Again, yes, bias, no, pero katulad ng sinasabi dito, pakinggan natin, para din ito sa ikabubuti ninyo, para sa pakinabang din ito ng mga tinuturuan. Paalala po, mga kapatid, ako at yung mga kasama po natin na mga ministro tagapagturo sa loob ng ating kalipunan, hindi namin pinasok yung ministeryong ito para sa financial gain. Hindi namin ito pinasok para pagkakitaan o kaya para yumaman kami. Kundi sa tulong ng Panginoon, manginabang tayong lahat. Tulad ni na Pablo, ganito din po, tinutularan sila na, sabi dito, kami ay mga kamanggagawa ninyo para sa inyong kagalakan. Fellow workers, for your joy. Sa Revised Tagalog Popular Version, ang pagkakasali ng naka-highlights, nais lamang naming tumulong, ayon kay Pablo. At ang panghuli naman sa verse 9 at 10, mas general yung pinapatukuyan ni Pablo. Na kumbaga, yung mga nauna, mga specific na cases ng paggawa ng mabuti para sa mga kasama sa church, para sa mga nagkakasala, para sa mga may kabigatan, at yung huli yung natalakay natin para sa mga tagapagturo. Dito naman lahat na. Ika-5, para sa bawat isa. Ano yung dapat gawin para sa bawat isa? Sabi po sa verse 9,
at huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Ito po ay para sa lahat. Huwag tayong manghinawa, gawa ng mabuti ang lahat. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Kailangang ipaalala ito kasi nakakasawa din pagkaminsan. At ang totoo pa, nakakapagod pagkaminsan yung paggawa ng mabuti. Kasi may limitasyon tayo. So, kailangang ipaalala sa atin ito. Ang punto dito, wag daw po tayong magsawa. Wag manghinawa. Huwag panghinaan ng loob. No, do not grow weary. Magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Kahit mahirap. Kapag minsan masakit, no? Basta may pagkakataon tayo, samantalahin natin anumang kakayahan natin, anumang lakas, oras, o presensya, o kaya talento, at mga material na bagay na meron tayo, ilaan natin sa pagtulong sa kapatiran na pasiglahin yung mga pagtitipon at pag-aaralan ng Biblia. Isang gawaing mabuti yun. Kung magiging bukas po yung ating puso, makikita natin yung maraming opportunity para gumawa ng mabuti. Bakit dapat nating gawin yun? Bakit dapat hindi tayo manghinawa sa paggawa ng mabuti sa isa't isa? Bakit hindi tayo dapat magsawa sa paggawa ng mabuti? Sa pagpapatuloy ng verse 9, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Hindi pala dapat talaga magsawa sa paggawa ng mabuti dahil aanihin natin ang itinatanim natin sa takdang panahon. Isang paalala at paghimok ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na patuloy na gumawa ng mabuti. Kahit nakakapagod, kahit walang nakakapansin, walang nakaka-recognize, o kaya kahit parang walang resulta, parang walang ani. Paalala po dito na patuloy na gumawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti, hindi laging madaling gawin yan. Pero kung magpapatuloy tayo ng may tamang pananampalataya at tamang pagtsatsaga, may tiyak na gantimpala o ani tayo mula sa Diyos sa tamang panahon. So, kanino dapat gawin yung paggawa ng mabuti? Sa verse 10 po. Kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Gawin ang mabuti habang may pagkakataon at gawin ito to all, sa lahat. Dahil tumanggap tayo ng kabutihan at biyaya ng Diyos, lalo na yung mabuting balita ng kaligtasan na meron tayo dahil kay Kristo, dapat na meron niya, yung biyaya na yan, yung kabutihan ng Diyos sa atin, dapat magresulta yan ng paggawa natin ng mabuti sa lahat ng tao. Lahat ng abot nating mga tao. Siyempre, sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, yung mga abot natin, mga kapitbahay natin, pati yung mga kaaway natin no? Gumawa ng mabuti sa lahat. Ang kabutihan ng Diyos dapat nagre-reflect sa mga sinasabi natin, nagre-reflect sa mga kilos natin, sa mga pakikitungo natin sa ibang tao. At ang sabi pa dito ni Pablo, dito pansinin po din ninyo, parang merong special emphasis na gagawin natin yung kabutihan. Sabi po, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. No, especially to those mga kabilang sa sambahayan. Lalo na para sa pamilya, sa kapatiran o sambahayan ng pananampalataya. Habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti. Kaya po sa mga nakasubaybay at kung may pagkakataon na maging bahagi po kayo ng kalipunang ito, inaanyayahan po namin kayo na maging parte ng sambahayang ito, mga magkakapatid kay Kristo. Para naman sa mga aktibong bahagi ng kalipunang ito, palalimin pa natin yung ating commitment. Patibayin pa natin yung ating commitment na gumawa tayo ng mabuti sa bawat kabilang sa sambahayan ng pananampalataya, na maranasan natin yung kabutihan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kabutihang
ipinaparanas, ipinapakita natin sa isa't isa sa loob ng sambahayan ng pananampalataya. Nawa mga kapatid, ang ating aralin nakapagbigay paalala na ang bawat isang Kristiyano merong responsibility na dapat gawin para sa ikabubuti ng kapwa Kristiyano. Na meron tayong responsibilidad para sa mga nahuhulog sa pagkakasala, para sa mga may dinadalang pasanin sa buhay, at ganoon din po, meron din tayong responsibilidad sa ating sarili, para sa mga nagtuturo sa atin, at para sa lahat, yung muling bahagi na ating tinalakay, para sa lahat, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Maraming pangangailangan ng kailangang tugunan at kailangan natin ng pagtutulong-tulong. Bilang isang sambahayan ng pananampalataya, meron tayong responsibilidad sa isa't isa. Meron tayong pananagutan sa isa't isa bilang isang pamilya, bilang magkakapatid sa Panginoon. Mga kapatid, sa bawat pagtulong, sa bawat pananalangin, sa bawat pagsuporta, sa bawat paggawa ng mabuti, tayo po ay nagiging daluyan ng biyaya ng Diyos. Magpatuloy tayo. Hindi dahil madali, no, yung gumawa ng mabuti, kundi magpatuloy tayo dahil tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. May responsibilidad ang isang Kristiyano sa kapwa Kristiyano. Hanggang dito po at maraming salamat sa inyong pagsama sa pakikinig hanggang makatapos tayo sa ating gawain ngayon. Purihin po natin ang Panginoon at sumayin niyo po ang biyaya ng salita ng Diyos. Tayo po ay muling manalangin.